Melissa! Iha, alika rito! Masayang tawag ng ama nang mapansin siyang nakatayo sa may bukana ng hagdan. Nakangiti si Melissa habang naglalakad palapit sa ama. Akala niya isa lamang yung karaniwang pag-uusap tungkol sa negosyo, katulad ng nakasanayan niya. Ngunit nang maupo siya, napansin niyang kakaibang kislap sa mga mata ng ama. Isang kislap na hindi niya gusto. May napag-usapan kami kahapon ni Mr. Rivera. At napagkasunduan namin na panahon na para mas lalong tumibay ang partnership ng dalawang kumpanya. That's good, Papa. I'm sure malaking tulong to sa business natin. Hindi lang basta business, Iha. Dagdag ni Gregorio. Pamilya! Napakunot ang noon ni Melissa. Pamilya? Napagkasunduan namin ni Mr. Rivera na ipakasal kayo ni Dexter sa lalong madaling panahon. Napatayo bigla sa kinauupuan si Melissa. Ano ang sinasabi niyo, Papa? Halos pabulong niyang sabi, ngunit malinaw ang kanyang narinig. Ang sabi ko, napagkasunduan namin ni Mr. Rivera na ipakasal kayo ni Dexter sa lalong madaling panahon. Hindi to pwede, hindi ako papayag. Umupo ka nga muna, Iha, pag-uusapan natin to ng maayos. Hindi na ho kailangan ng mahabang usapan. Hindi ako pumapayag sa gusto niyo, Papa. Melissa! Tumaas ang boses ni Gregorio. Hindi mo pa nga naririnig ang buong plano? Pa, hindi ho ako isang produkto na pwedeng ipagpalit sa kontrata. Putol niya sa sinasabi ng ama. May sarili akong buhay. May sarili akong desisyon. Alam ko naman yun, Iha, pero para sa pamilya natin to. Hindi naman siguro masama kung magsasakripisyo ka kahit ngayon lang. Pero hindi ko naman kilalang anak ni Mr. Rivera at mas lalong hindi ko siya mahal. Makikilala mo rin si Dexter at alam kong pagdating ng araw matututunan nyo ring mahalin ang isa't isa. I'm sorry, Papa, pero hindi ako sang-ayon sa gusto nyo. Kung tatanggi ka, malalagay sa alanganin ang negosyo natin. Alam mo kung gaano karaming tao ang umaasa sa atin. Ginagamit niyo ho ba ang konsensya ko para pilitin ako? Tanong niya. Bakas sa mukhang labis na sakit. Hindi, pero responsibilidad mo bilang anak ang tulungan ako. Responsibilidad ko rin bang sirain ang sarili kong buhay? Halos pabulong niyang tanong sa ama. Sayaw at sa gusto mo magpapakasal ka kay Dexter at iyon ang masusunod. Mariing umiling si Melissa. Luha ang nakatingin sa ama. Hindi po. Hindi ako papayag. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Melissa sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang unan habang nakatitig sa kawalan. Hindi siya bumababa para kumain ng hapunan. Wala siyang gana. Wala rin siyang lakas. Maya-maya may marahang kumatok sa pinto. Melissa, pwede ba tayong mag-usap? Napapikit siya saglit bago tumayo't buksan ang pinto. Nakatayo roon ang ama. Wala nang striktong mukha nito kanina. Papa, mahina niyang tawag sa ama. Pwede ba akong pumasok? Tumango siya at kusang umurong upang bigyan ng daan ng ama. Umupo ito sa sofa, habang si Melissa naman muling naupo sa kama. Alam kong galit ka at may karapatan kang magalit sa akin. Hindi sumagot si Melissa. Nakayuko lamang siya. Mariing kinagat ang labi. Hindi ko ginusto na ilagay ka sa ganitong sitwasyon. Pero anak, hindi lang ito tungkol sa negosyo natin. Tungkol ito sa kinabukasan ng pamilya natin. Kailangan ho ba talagang kasal ang solusyon? Hindi ba pwedeng ibang paraan na lang? Napabuntong hiningang ama. Sinubukan ko ng lahat ng paraan, pero ito na lang ang natitirang opsyon. Pero buhay ko to, Papa. Mariing sabi niya, saka tumingin sa ama. Hindi ba mahalagang nararamdaman ko? Mabilis na tumayo ang ama at lumapit sa kanya. Dahan-dahan tong umupo sa tabi niya. Mahalaga ka sa akin dahil anak kita. Kaya nga't mas masakit para sa akin ang desisyong ito. Kung mahalaga talaga ako sa inyo, bakit parang wala naman akong choice? Alam mo ba kung ano mangyayari kapag bumagsak ang negosyo natin? Hindi lang tayong mawawalan. Daan-daang empleyadong mawawalan ng trabaho. Mga pamilyang umaasa sa atin.
Hindi ko sinasabi na mahalin mo kagad si Dexter. Ang sinasabi ko lang ibigyan mo ng pagkakataon si Dexter. Mabuting lalaki siya. Responsable at hindi ka niya sasaktan. Sigurado ho ba kayo? O iyon lang ang gusto niyong paniwalaan ko? Kilalang kilala kong pamilya nila. At higit sa lahat anak, ginagawa ko ito dahil naniniwala ako na kakayanin mo. Masakit, Papa. Pakiramdam ko pinagpapalit niyo ako eh. Hindi yan totoo, anak. Kung may ibang paraan lang sana para hindi na umabot sa ganito eh, ginawa ko na. Kaya lang wala eh. O sige ho, kung yan ang gusto nyo, pumapayag na ako, Papa. Talaga ba, Melissa? Hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil mahal ko kayo. Umagos ang luha niya sa mga mata, ngunit pinili niyang ngumiti sa isang ngiting pilit at puno ng sakit. Nang gabing yon, habang mag-isa siyang nakahiga, malinaw sa isip ni Melissa ang isang bagay. Tinanggap niya ang kasal hindi dahil handa siyang magmahal, kung hindi dahil natutunan niyang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Hindi naging madali para kay Melissa ang desisyon na ginawa. Kahit pumayag na siya sa gusto ng ama, hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, araw ng Sabado, maaga pa lang ay abala na ang buong bahay. May mga kasambahay na naglilinis, may nagluluto at may naghahanda ng mesa. Alam ni Melissa kung bakit. Darating ang lalaking mapapangasawa niya, si Dexter Rivera. Anak, bumaba ka na. Tawag ng kanyang ama mula sa baba. Nandito na sila. Huminga muna ng malalim si Melissa bago tumayo. Humarap siya sa salamin. Inayos ang sarili at pinilit ngumiti kahit pakitang tao lang. Pagbaba niya sa sala, agad niyang nakitang ama na may kausap na mag-asawa, ang mga magulang ng lalaking ipakakasal sa kanya. Sa tabi ng mga ito ay may isang lalaking nakatayo, matangkad at gwapo. Nang mapatingin to sa kanya, bahagya tong ngumiti. Melissa, anak, hayaan mong ipakilala ko sa iyo si Dexter. Lumapit si Melissa, pilit na ngumiti. Hi, mahina niyang bate. Hi, nice to finally meet you. Sagot ng lalaki. Kung tutuusin gwapo si Dexter, maayos magsalita, at mukha rin tong mabait. Yun ang unang impresyon ni Melissa. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin niya maramdaman ang saya at excitement sa paghaharap nila. Mag-usap muna kayo sa garden para makilala niyong isa't isa. Nagkatinginan sila ni Dexter bago sabay na tumango. Tahimik silang naglakad palabas ng garden. Ilang sandali munang katahimikan ang nabagitan sa kanila, hanggang si Dexter na ang unang nagsalita. Hindi ko alam kung papaanong magsisimula. Sabay nito sabay bahagyang ngiti. Pero siguro maging honest na lang tayo. Mas okay yun. Pagsang-ayon ni Melissa, huminto si Dexter at humarap sa kanya. Ayokong magsinungaling sa'yo, Melissa. Hindi rin naman to ang gusto ko eh. Ibig mong sabihin, napipilitan ka rin lang katulad ko? Exactly. Diretsahang sagot nito. Gusto ng mga magulang ko ang pagsasanib ng negosyo natin. Para sa kanila, practical to. Pero para sa akin, hindi. May girlfriend ako at mahal na mahal ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Melissa, pero hindi sa gulat kung hindi sa kakaibang pakiramdam ng pagka-relate. May girlfriend ka? Ulit niya. Tumango si Dexter. Oo, 5 taon na kami. May balak na sana akong mag-propose sa kanya bago nangyari ang arrangement na ito. Alam ba niyang tungkol dito? Hindi pa. At iyon nga ang masakit. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Tiyak na masasaktan siya. Mukhang parehas tayong walang choice. Napangiti si Dexter, ngunit may lungkot ang ngiti. Oo, pero ayoko namang lokohin ka. Ayokong pumasok tayo sa kasal na puno ng kasinungalingan. Tama ka. Kahit ako ayokong magsimula sa ganun. Sandaling natahimik ang dalawa. Kung may isang bagay man akong hinihiling ngayon, ay ang respeto. Hindi ko alam kung paano ito gagana, pero sana maging maayos tayo. Ganon din ang gusto ko. Pareho nating hindi gusto ang sitwasyong to. Salamat. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Melissa na hindi naman masamang tao si Dexter. Sa katunayan, kung sa ibang sitwasyon lang siguro. Kung walang pilitan,
Maaari pa silang maging magkaibigan. Ngunit malinaw rin sa kanya ang isang bagay. Pareho silang biktima ng desisyong hindi nila pinili. Pagbalik nila sa loob ng bahay, nagpalitan ng ngiti ang kanilang mga magulang. Tila kontento sa nakikitang katahimikan sa pagitan nila. Mula ng araw na yun, hindi na mapalagay si Melissa. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya mga salitang binitawan ni Dexter na may girlfriend ito. Ang planong kasal nila na naudlot at ang katotohanang dahil sa kanya, may 2 taong masasaktan. Hindi niya ginusto ito pero siyang nasa gitna. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, hindi niya na napigilan ng sarili. Papa, sigurado po ba kayo sa desisyon niyong ipakakasal kami ni Dexter? Bakit mo naman ay tanong? May masasaktan po, hindi lang kami pati ibang tao. Anak, naiintindihan kita. Pero minsan ay kailangan nating isang tabi ang personal na damdamin para sa mas malaking responsibilidad. E papaano naman ho yung kaligayahan namin? Tanong ni Melissa. Nanginginig ang boses. Darating din yon sa tamang panahon. Mabilis na lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Araw na para kay Melissa ay kasumpa-sumpa. Nakaupo si Melissa sa harap ng salamin. Suot ang puting robe habang inaayusan ng 2 makeup artist. Maingat ang bawat galaw ng mga ito. Para bang takot na magkamali? Relax ka lang. Maganda ka na. At lalo ka pang gaganda. Ngumiti si Melissa pero hindi umabot sa mga mata niya. Okay ka lang ba? Tanong ng isa pang stylist habang inaayos ang buhok niya. Oo, sagot niya kahit hindi naman totoo. Ito na ba talaga ang gusto ko? Ito na ba talaga ang buhay na pipiliin ko? Pagkausap niya sa sarili. Melissa? Tawag ng kanyang ama mula sa pintuan. Ayos ka lang ba? Opo, Papa. Lumapit ang ama niya at hinawakan ng balikat niya. Salamat anak sa pangunawa. Hindi ko ito makakalimutan. Ngumiti si Melissa pero hindi umabot sa mga mata. Sana nga po, Papa. Tama itong ginagawa ko. Tama ito sa lahat ng tama. Paglabas ng ama niya, napatingin muli si Melissa sa sarili sa salamin. Maya-maya'y pumasok ang isa sa mga bridesmaids niya. Melissa, ready ng lahat. Ikaw na lang hinihintay. Huminga muna siya ng malalim. Matapos ang mahabang oras ng pag-aayos, tuluyan ng isinara ng stylist ang zipper ng mamahaling wedding gown ni Melissa. Ayan! Perfect! Ang ganda-ganda mo, madam! Tumingin si Melissa sa salamin. Kumikinang ang suot niyang gown. Saktong-sakto sa katawan niya. Parang hinabi para sa isang babaeng masaya sa araw ng kasal, pero hindi siya yon. Handa ka na ba? Sabi ng makeup artist. Tumango si Melissa kahit hindi naman sigurado. Pagdating sa simbahan, bumungad sa kanyang mahabang aisle at ang mga bisitang nakaupo, pawang mga kakilala sa mundo ng negosyo. Marahang tumunog ang musika sa dulo ng simbahan. Nakita niya si Dexter. Nakatayo ito sa harapan ng altar, suot ang itim na tuksido. Nang magtagpo ang mga mata nila, may bahagyang lungkot sa tingin nito. Parang alam din niyang pareha silang hindi handa sa araw na iyon. Anak, mahinang sabi ng ama habang inaabot ang braso niya. Kaya mo to. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya ng pilit. Nagsimula siyang maglakad papalapit sa altar. Ganito ba talaga yung pakiramdam ng ikakasal? Bakit parang gusto ko nang umatras? Pagkausap niya sa sarili. Nang makarating sa altar, marahang inabot ni Dexter ang isang kamay niya. Okay ka lang ba, Melissa? Bulong nito habang hinahawakan ang kamay niya. Hindi ko alam kung okay lang ba talaga ako o hindi eh. Ikaw, okay ka lang ba? Eto, humihinga pa naman. Pabiro nitong sagot. Marahan siyang inakay ni Dexter sa tabi nito, sa harap ng pare. Nandito tayo ngayon para saksihan ang pag-iisang dibdib nila Dexter Rivera at Melissa Ocampo. Habang nagsasalita ang pari, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Melissa.
Hawak ni Dexter ang kamay niya pero hindi iyon sapat para pakalmahin ang puso niya. Kung gusto mong umatras, maiintindihan ko, Melissa. Hindi, ayos lang ako. Huwag mo na lang akong intindihin. Nagpatuloy ang pari sa pagsasalita. Tahimik lang silang nakikinig, maging ang mga taong nakapaligid sa kanila, kabilang ang mga magulang nila. If anyone here has any objection to this marriage, speak now, or forever hold your peace. Sunod-sunod ang paghinga ni Melissa. Pilit na kinokontrol ang panginginig ng katawan. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Dexter. Inangat ni Melissa ang isang kamay at marahang inalis ang belo na nakatakip sa mukha niya. Humarap siya sa mga taong naroroon, sa ama niya at sa mga magulang ni Dexter. Sa mga bisitang walang kamalay-malay sa totoong nangyayari. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Ako po. Ako ang tumututol sa kasal na ito. Malakas niyang sigaw, sapat upang marinig ng lahat ng naroroon sa simbahan. Nag-umpisang magbulungan ang mga taong naroroon, sabay tingin sa kanya. Ako pong tumututol sa kasal na ito. Ulit ni Melissa. Anong ginagawa mo, Melissa? Sigaw ng ama ni Melissa, agad tumayo. Pasensya ka na, Dexter. Hindi ko kayang ituloy ang kasal nito. Ginagawa ko ito para sa sarili ko at para sa iyo. Gusto ko na maging malaya ka at gusto kong matuloy ang pangarap niyo ng girlfriend mo. Pero Melissa, pinahiya mo ako, Melissa. Alam mo bang ginagawa mo, ha? Opo, Papa. At alam ko rin kung itutuloy ko ito habang buhay akong magsisisi. Mabilis siyang nilapitan ng ama. Kita sa mukhang matinding galit. Mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Halos mapadiin ang mga daliri sa balat niya. Ano bang ginagawa mo, Melissa? Alam mo ba kung gaano mo kaming pinapahiya? Napangiwi si Melissa sa higpit ng hawak ng ama. Ngunit hindi siya umangal. Sa halip, tumingala siya. Diretso ang tingin. Kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Papa, bitawan niyo po ako. Nakikiusap niyang sabi sa ama. Hindi. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo inaayos ang gulong ginawa mo. Patawarin mo ako, Papa, pero hindi ko kayang magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Love? Sarkastikong ulit ng ama. Kailan pa naging sapat ang pagmamahal sa mundo ng negosyo, ha? Hindi lang naman po tungkol sa akin eh. May girlfriend si Dexter at masasaktan to kung matutuloy ang kasal namin. Ayokong maging dahilan para masira ang buhay ng dalawang taong totoong nagmamahalan. Napatingin ng ama ni Melissa kay Dexter na tahimik lang na nakatayo. Mababa ka sa mukhang guilt. Hindi mo na dapat pinoproblema yun. Ang problemahin mo yung responsibilidad mo sa pamilya natin. Responsibilidad ko rin po sa sarili kong maging totoo. Kung itutuloy ko to, habang buhay akong magsisisi. Araw-araw akong gigising na alam kong mali ang desisyon ko. Selfish ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi yan totoo, Papa. Kung selfish ako, tinuloy ko na to kahit alam kong may masasaktan. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Kita ni Melissa ang pagkakabigla sa mata ng ama. Marahil, ngayon lang kasi nitong narinig na nagsalita siya ng ganoon. Mahal na mahal kita, Papa. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang buong buhay ko. Pagkasabi niya ng mga katagang yon, ay marahan niyang inalis ang kamay ng ama sa braso niya. Pasensya na, Papa, pero kailangan ko itong gawin. Sana balang araw mapatawad niyo ako. Bago pa man makapagsalitang muli ang ama, mabilis nang tumalikod si Melissa at naglakad palabas ng simbahan. Melissa! Bumalik ka rito! Melissa! Hindi siya lumingon. Mas binilisan niya ang lakad niya. Halos tumakbo na siya pababa ng hagdan ng simbahan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Narinig pa rin niya ang tawag ng ama. Ang bulungan ng mga tao but she blocked them all out. Hawak-hawak niyang laylayan ng wedding gown habang tumatakbo sa gilid ng kalsada. Pagdating sa highway, halos hingali na siya. Huminto siya sandali. Yumuko. Pilit humihinga ng malalim.
Maya-maya'y isang bus ang huminto sa mismong harapan niya. Bumukas ang pinto at sumilip ang konduktor. "Miss, sasakay ka ba?" "Opo." Agad niyang sagot kahit hindi sigurado kung saan pupunta. Mabilis siyang umakyat sa bus. Nang makapasok sa loob, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Naupo siya sa may bandang gitna. Hawak-hawak pa rin ang gown. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya at nagbubulungan. Samantala, sa bahay ng mga Moran, kakaahon lang ni Dominic sa pool nang salubungin siya ng ina. May hawak itong tray at inilapag sa table na naroroon. "Mamaya ng kasal mo, bakit hindi ka pa naghahanda?" "Maghahanda na rin ho, Mama." Tipid niyang tugon. "Okay, sige iho. Again, thank you so much sa pagpayag mo, ha?" "Mahal kita, Mama, at gusto kitang maging masaya. Kung itong pag-aasawa ko magpapasaya sa inyo, gagawin ko." Siya si Dominic Moran. Walang balak na mag-asawa. Ang gusto lang niya ay magpayaman ang magpayaman. Ngunit ang mama niya na mismo ang gumawa ng paraan para makapag-asawa siya. Dahil mahal niyang ina kaya't pumayag na lamang siya sa gusto nito. Ito na rin ang naghanap ng mapapangasawa niya. At si Eva na kababata niyang napili nito. Ang mama rin niyang nag-ayos sa kanilang kasal. Wala siyang ibang gagawin kung hindi ang sumipot sa araw ng kasal. Ngunit nang nasa harapan na siya ng altar, doon niya napagtanto na hindi pala niya kayang magpakasal sa babaeng hindi naman niya mahal. Huminga muna siya ng malalim bago tumingin sa babaeng nasa harapan niya, si Eva. Lalo itong gumanda sa suot na puting gown. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito nang magtama ang kanilang mga mata. Ngunit imbis na ngumiting pabalik, nagbaba ng tingin si Dominic, dahilan upang lapitan siya ni Eva. "Dominic," mahinang tawag ni Eva. "Okay ka lang ba?" "Eva." Paus niyang tawag sa pangalan nito. Ninenervyos ka ba? Normal lang yan sa taong ikakasal." "Hindi, Eva. Hindi lang to basta nerbiyos." Napakunot ang noo ni Eva. "Anong ibig mong sabihin?" "I'm sorry, Eva, pero hindi na matutuloy ang kasal natin." Nanlaki ang mga mata ni Eva. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan." "Hindi ako magpapakasal sa'yo. Alam mong dahilan ko, di ba? Kaya lang naman ako pumayag dahil sa pangungulit ni Mama. Pero I realize na hindi ko pala kaya. I'm so sorry, Eva." "Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Dominic ko." Nangingilid ang luha sa mga mata nito. "Please, hindi to nakakatuwa." "Hindi ako nagbibiro. Ayokong magsinungaling sa'yo. Hindi kita mahal. Alam mo yan. Hindi ko kayang ituloy ang kasal nito." "Pero sinabi mong susubukan mo. Sinabi mo na payag ka na magpakasal sa akin." "Dahil yun ang akala ko. Pero mahirap dayain ng sarili." Lumuhod si Eva sa harapan niya. Hindi alintana kung marumihan man ang gown at ang mga taong nakatingin sa gawin nila. "Please, Dominic. Mahal kita. Kahit hindi mo ako mahal, matututunan mo rin akong mahalin. Huwag mo naman akong iwanan dito. Huwag mo akong ipahiya." "Tumayo ka dyan, Eva." Mahina niyang sabi. "Huwag mong gawin yan." "Hindi. Huwag mo akong iiwan. Handa akong maghintay hanggang sa matutunan mo na akong mahalin." Pagkalabas ni Dominic ng simbahan, ay hindi na siya lumingon pa. Diretso siyang naglakad patungo sa parking lot. Nang makapasok sa loob ng kotse, ay malakas niyang isinarang pinto saka napahawak sa manibela. "Damn it!" Mahina niyang mura. Saglit niyang ipinikit ang mga mata bago mariing hinawakan ng susi at pinaandar ang makina. Habang binabaybay ang kalsada, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya nangyari sa simbahan. Tama ba tong ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Wala siyang mapuntahan. Ayaw naman niyang umuwi ng bahay. Ang kaibigan niyang si Mark ang naisipan niyang puntahan. Pagdating sa bahay nito, agad siyang bumaba at kumatok. Ilang ulit ngunit walang sumasagot. "Mark, si Dominic to. Andiyan ka ba sa loob?" Napabuntong hininga siya. Hinugot niya ang cellphone. Tinawagan niyang kaibigan sa numero nito.
Hello? Hinihingal na boses ang sumagot sa kabilang linya. Mark, asan ka? Nasa bahay mo ko ngayon. Mabilis niyang sabi. Nasa ospital ako, Dom. Naka-duty ako ngayon eh. Emergency shift. Napamura si Dominic. Of all the days. Bakit ba? Ano nangyari? Agad na tanong ni Mark. Ramdam ang pag-aalala sa boses nito. Sandaling natahimik si Dominic bago muling nagsalita. Hindi natuloy ang kasal. What? Anong ibig mo sabihin na hindi natuloy ang kasal nyo? Sinabi ko kay Ava na hindi ko talaga kaya magpakasal. Na hindi ko kayang dayain ang sarili ko. Grabe ka, Dominic. Pero sa bagay, tama lang naman yung ginawa mo. Kesa naman matuloy ang kasal nyo tapos parehas kayong hindi naging masaya. Kaya nga yan ang iniisip ko. Galit sa akin ngayon sila mama. Pero saka ko nahaharapin ang galit niya. Pumunta ka na lang dito sa ospital. Pero warning lang ha, sobrang dami ng tao rito ngayon eh. Bakit? Maraming pasyente ngayon. May basang nawalan ng preno. Maraming pasahero ang sugatan. Punong-puno ang ER. Bus accident? Oo, kakapasok lang ng mga ambulansya. Di pa nga namin alam kung ilan ang critical eh. Saan nangyari yung aksidente? Sa may highway, malapit sa diversion road. Pagdating ni Dominic sa ospital ay agad niyang hinanap si Mark. Ngunit hindi niya ito makita. Sa halip, ang nakita niya ay maraming taong nagkakagulo at nagiiyakan. Tama nga yung sinabi ni Mark. Bulong niya sa sarili. May dumaan na isang nurse sa harapan niya na may mansya ng dugo ang uniforme. Kasunod ang isang stretcher. Doc, kailangan po kayo sa ER. Sigaw nito. Napakurap si Dominic at marahang napailing. Hindi niya kayang manatili ron. Hindi niya kayang pagmasdan ng mga taong naroroon at nagiiyakan. Tahimik siyang lumabas ng ospital at muling sumakay sa kotse. Panay ang buntong hininga habang nagmamaneho. Pagpasok ng bahay, nakita niyang ina na nakaupo sa sofa. Hawak ang isang baso ng tubig. Ngumiti ito nang makita siya. Dahan-dahan niya itong nilapitan at naupo sa tabi nito. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong nito. Mahinahon ng tono. Ang akala ko po kasi galit kayo sa akin dahil sa ginawa ko kanina sa simbahan. Kung galit ako, hindi kita hihintaying umuwi. Nakangiti nitong sagot na nagpagaan ang loob niya. I'm sorry, Mama. Kung sa tingin niyo pinahiya ko kayo sa harap ng maraming tao. Napag-isip-isip ko kasi na mali kung pakakasalan ko si Ava kahit alam kong hindi ko naman siya mahal. It's okay, iho. I understand. Hindi masamang ginawa mo. Ginawa mo lang ang tama. At naiintindihan kita. Ako ngang dapat na mag-sorry sa'yo eh. Pinilit kita kahit alam kong ayaw mo naman, anak. I'm so sorry. Wala na ho yun sa akin, Mama. Hindi na ako nangangako na mag-aasawa ko pagdating ng araw. Pero susubukan ko para sa inyo. Thanks, iho. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Dominic. Kaagad niyang kinuha ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng table. Puno ng messages galing kay Ava at Mark. Denial niyang number ni Ava at kaagad naman tong sumagot sa kabilang linya. Bakas ang tuwa sa boses nito. Sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitiis, Dominic? Please, ituloy na natin ang kasal. Kahit sa susunod na buwan, para makapag-isip ka ng maayos. I'm sorry, Ava. Pero buo ng desisyon ko at hindi yun magbabago. Tumawag lang ako para mag-sorry sa'yo. At sana matanggap mong desisyon ko. Pero mahal kita, Dominic. Alam mo yan. Nakahanda akong maghintay hanggang sa matutunan mo kong mahalin. Promise, hindi kita kukulitin. Basta't ituloy lang natin ang kasal. Kung totoong mahal mo ko, maiintindihan mong desisyon ko. Darating ang araw na makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Ng lalaking mamahalin ka ng buong buo. Pero Dominic... Enough. Tapos na ang pag-uusap na ito. Bye. Mabilis niyang pinatay ang tawag at inoff ang cellphone. Tumayo siya at dumiretso sa banyo para maligo. Makalipas ang 3 araw ng pagpapakabisi sa trabaho, ay pinuntahan niya si Mark. Alam niyang wala itong pasok pag araw ng Friday.
Gusto niya itong yayaing lumabas at uminom, kahit konti lang. 3 katok lang ang ginawa niya at kaagad siya nitong pinagbuksan ng pinto. "Oh, Dominic, ano ginagawa mo rito?" "Naisip kong yayain kang uminom. Kailangan ko ng kausap habang umiinom ng alak." "Gustuhin ko mang sumama pero hindi ako pwede ngayon." "Ha? Bakit naman? Di ba wala ka naman duty ngayon?" "Wala nga, pero may inaalagaan akong pasyente." "Inaalagang pasyente? Sino?" "Alika sa loob, ipapakita ko sa'yo." Pagpasok ni Dominic sa guest room, napansin niyang isang babaeng nakahiga sa kama. Nakabalot ng kumot ang katawan at may benda sa noo. Nanlaki ang mata ni Dominic. Wait, sino siya?" "Isa siya sa mga pasahero sa naaksidenteng bus. Ilang araw na yung nakakalipas. Yung kinuwento ko sa'yo sa phone, remember?" "Yeah, naalala ko yun. Pero teka, ba't mo naman siya inuwi rito sa bahay mo?" 3 araw na siyang nasa ospital. Pero wala ni isang nagtatanong para sa kanya. Tapos, nawalan pa siya ng memorya dahil sa tinamong pinsala sa ulo." "May amnesia siya?" "Oo, pero pansamantala lang naman yun. Hindi niya alam kung sino siya, kung saan siya nakatira, kung may pamilya ba siya o wala. Okay naman na yung mga sugat niya kahit naisipan kong iuwi na lang siya rito sa bahay para maalagaan ni Tita Rose." Saglit na pinagmasdan ni Dominic ang babae. Matangos ang ilong. May kilay na makakapal na bumagay sa mga mata't labi na mamula-mula. In short, magandang babae at may magandang pangangatawan kahit natatakpan ito ng kumot. "May sasabihin ako sa iyo, Mark." Seryoso niyang sabi sa kaibigan. Dahilan upang humarap to sa kanya. "Anong sasabihin mo? Mukhang seryoso yun ah." "Ako na mag-aalaga sa kanya. Kung ayos lang sa'yo." Walang paligoy-ligoy na sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Ikaw? Ikaw ang mag-aalaga sa kanya? Bakit naman?" "Oo, para maalagaan siya ng maayos sa bahay. At para may kasama si mama habang nasa trabaho ako. Bukod sa mga katulong." "Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Dominic?" "Oo naman. Mukha ba akong nagbibiro sa lagay na ito?" "Pero bakit? Hindi mo naman siya kilala. At mas lalong hindi mo responsibilidad." "Alam ko, pero naaawa ko sa kanya. Wala siyang maalala. Walang pamilya na naghahanap. Ayoko namang maiwan siya sa sitwasyong ganito. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero sinasabi ko sa'yo, mabigat tong pinapasok mo ha." "I know, at nakahanda ako, Mark." Bago pa magising ang babae ay magkatulong na nila itong naisakay sa kanyang kotse. Bago umalis, ay nagbilin si Mark na bibisitahin nito palagi ang babae. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Melissa. Nasa isang malaking kwarto siya ngayon. May malambot na kama at makakapal na kortina. Sinubukan niyang gumalaw pero agad siyang napangiwi sa sakit ng ulo at hapdi ng mga sugat sa katawan. Anong nangyari sa akin?" Hinawakan niyang sentido. Pilit inaalala ang mga nangyari sa isip. Ngunit wala siyang matandaan hanggang sa bumukas ang pinto. Napalingon siya sa isang lalaking pumasok. Matangkad at gwapo. Lumapit ito sa kanya. "Kamusta ng pakiramdam mo?" Napakulot ang noo niya. "Nasaan ako?" "Sa bahay ko." "Bahay mo?" Pilit siyang umupo kahit masakit ang katawan. Bakit ako nandito at saka bakit may mga sugat ako?" "Naaksidente ka, kaya nagkaroon ka ng mga sugat sa katawan." Teka, sino ka naman?" "Ako si Dominic ang asawa mo." "Asawa kita? Mag-asawa tayong dalawa?" "Yes, my dear." "Kung totoong asawa kita, bakit naman hindi kita maalala? Bakit hindi kita kilala? Teka, sino nga ba ako?" "Dahil wala kang maalala. Nagkaroon ka ng temporary amnesia." "Ano? May amnesia ako?" "Nawalang memorya mo. Kahit ang pangalan mo hindi mo maalala." Natigilan siya sa mga narinig galing sa kausap na lalaki na asawa daw kuno niya. Pinakatitigan niya ang mukha nito pero kahit anong gawin niya ay wala talaga siyang maalala. "Wala talaga akong maalala." "Huwag mong pilitin ang sarili mo na alalahanin ng mga bagay-bagay.
Wala kang dapat ikabahala. Safe ka rito. At isa pa, ako ang asawa mo. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Salamat. Magpahinga ka muna. Maya-maya, dadalhan kita ng dinner. Ano nga palang pangalan ko? Isa. Isa ang pangalan mo. Kahit sinabi na ni Dominic na mag-asawa silang dalawa at Isa ang pangalan niya, parang hindi pa rin siya kumbinsido. Ayaw niyang isipin na nagsisinungaling sa kanyang lalaki, pero iyon ang nararamdaman niya. Pero dahil wala siyang maalala kaya't pinili na lamang niyang manahimik. Kahit ilang araw nang lumipas, ay wala pa ring maalala si Isa kahit ang pangalan niya. Sa tuwing tatawagin siya ni Dominic na Isa, pakiramdam niya hindi siya yon. Isang umaga, nakaupo siya sa kama habang nagsusuklay sa mahaba niyang buhok. Bumukas ang pinto at si Dominic ang pumasok. Tulungan na kita. Ayos lang, kaya ko naman. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kung asawa talaga kita, bakit pakiramdam ko parehas tayong stranger sa isa't isa? Pakiramdam mo lang yun. Siguro dahil wala kang maalala. Hindi ba dapat kahit papano may maramdaman ako? Kahit konti. Ayos lang yan. Ang mahalaga, ligtas ka. Darating ang araw na maaalala mo rin kung sino kang talaga. Sa ngayon, magpagaling ka na muna. At huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ako nang bahala sa'yo, okay? Pero... Trust me, Isa. Akong bahala sa'yo. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Hindi rin maintindihan ni Dominic ang sarili kung bakit niya nasabi ang salitang yon. Gustuhin man niyang bawiin ay hindi na pwede. Kinagabihan, habang mag-isa sa terrace, nilapitan siya ng kanyang mama. Naupo ito sa tabi niya. Dominic, iho, bakit mo naman sinabi na mag-asawa kayo? Hindi ko rin alam, mama, kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Gusto kong bawiin ang sinabi ko pero hindi na pwede. Baka maguluhan siya. Mahirap na ngang bawiin ang sinabi mo, lalo na't wala siyang maalala. Pangatawanan mo na lang na mag-asawa kayo. Anong ibig mong sabihin, mama? Iparamdam mo sa kanya na totoong mag-asawa kayo. Sa tingin ko naman mabait siyang bata. Nakikita ko yun sa aura ng mukha niya at kung papaano siyang kumilos. Tama ka, mama. Yun rin ang nararamdaman ko sa kanya. Kinabukasan, dumating si Mark sa bahay nila para sana dalawin ng babae. Naupo sila sa sofa. Kamusta na yung babae? Maayos na siya. Hilom na yung ibang sugat niya at nakakagalaw na rin siya kahit papano. Mabuti naman kung ganun. Asan siya? Tulog pa ba? Gising na. Baka naliligo lang. Wait mo na lang siyang bumaba. Thanks, pare. Thanks din dahil inaalagaan mo talaga siya. Oo naman. Saka magkasundo rin sila ni mama. Pero may problema eh. Anong problema? Sinabi ko sa kanya mag-asawa kami. I don't know kung bakit yun ang nasabi ko. Basta yun na lang ang lumabas sa bibig ko. Huli na para bawiin ko pa. Bakit mo naman sinabi sa kanyang asawa mo siya? Ewan ko, hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. Ano ba yan, pre? So ano reaksyon niya? Naniwala ba siya sa'yo? Hindi ko alam eh. Siguro. Pero hayaan mo na. Pag magaling na siya at naaalala niya na kung sino siya, ipaliliwanag ko sa kanya kung bakit ko yun nasabi. Dapat lang. O baka naman type mo siya kaya gusto mong maging asawa. Natawa na lang si Dominic sa tinura ni Mark. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig sila ng mga yabag. Sabay pa silang napalingon. Hindi kaagad nakapagsalita si Dominic nang masilayan ang magandang mukha ng babae, na ngayon ay tinatawag niya sa pangalang Isa. Kamontik pang mapamuri si Dominic nang bigla siyang hampasin sa balikat ni Mark. Sabay sabing, "Yung laway mo, pare, baka tumulo." May bisita ka pala, Dominic. Sino siya? Si Mark, best friend ko. Isa siyang magaling na doktor. At isa rin siya sa gumamot sa'yo. Nandito siya para dalawin ka at i-check ang lagay mo. Ah, ganun ba? Pasensya na, Doc, ha? Wala pa rin akong maalala until now. It's okay. Sa tingin ko naman maayos ka na't malakas.
Syempre naman, alagang-alaga ako ni Dominic at ni Mama Rima. That's great! O siya, maiwan ko na muna kayo rito Pupuntahan ko lang si Mama Rima sa kwarto niya. Habang lumilipas sa mga araw ay, parami ang tanong sa kanya ng babae. Mabuti na lang kahit papano ay nalulusutan niya. Katulad ng, nasaan ang wedding ring nila? Nasaan ang wedding picture? Bakit wala silang mga pictures na magkasama na nakadisplay sa bahay at kung ano-ano pa? Minsan ay nauubusan na siya ng alibay ngunit sa tuwing naiisip niya na baka mabuko siya nito, ay kaagad siyang nag-iisip ng idadahilan. Isang gabi, habang nasa sala si Dominic at nanonood ng sports news, ay biglang bumaba si Isa. Tumabi to sa kanya, waring naglalambing. Nailang siya bigla sa pwesto nilang dalawa pero hindi siya nagpahalata. Han, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Sabi mo sa akin, sa US tayo nakatira at doon din tayo nagpakasal. Na kaya lang tayo umuwi rito ay para magbakasyon. Oo, bakit mo naitanong yan? Sa US ba tayo nagkakilala? Ilang taon tayong magkasintahan bago nagpakasal? Ha? Bakit mo naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Baka sakaling may maalala ko Sige na, please, kwentuhan mo ko tungkol sa ating dalawa. Gusto ko malaman kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Pwede bang sa susunod na araw na lang? Medyo inaantok na kasi ako Saka maaga pa ako bukas papasok sa opisina. Okay, sige. Pero may isa muna akong tanong bago tayo matulog. Okay, ano ba yon? Di ba mag-asawa tayo? Bakit hindi tayo magkatabi? Bakit sa guest room ako natutulog? Yun ba? Ano kasi, nang maaksidente ka. Ang sabi ni Mark, mas maganda kung sa guest room ka muna para solo mong kwarto. At para hindi kita maistorbo. Magaling na ako Baka naman pwede na ako matulog sa kwarto natin. Please? Ano kasi? Please? O sige, kung yan ang gusto mo. Talaga? Thank you so much. O sige, mauna ka na sa kwarto. May kukunin lang ako sa guest room. Gusto man niyang tumanggi, ay hindi niya magawa. Sa paningin ni Isay, normal lamang yon dahil mag-asawa sila. Siya rin naman ang may kasalanan kung bakit naniwalang babae sa kasinungalingang yon. Nang gabing yon, maaga silang pumasok sa kwarto, ngunit hindi agad siyang nakatulog. Nakahiga siya sa gilid ng kama, pilit pinakakalmang sarili habang naririnig ang mahina't pantay na paghinga ni Isa sa tabi niya. Hindi siya sanay na may katabi sa pagtulog. Matagal na siyang natutulog na mag-isa, sanay sa katahimikan at sa lawak ng kama na kanya lamang. Pero ngayon, iba ang pakiramdam ni Dominic. May babae sa tabi niya. Isang babaeng hindi niya asawa. Pumikit siya. Sinubukang matulog ngunit hindi niya magawa. Sa bawat galaw ni Isa, bahagyang pag-ikot ng katawan o paghinga nito ng mas malalim, ay tila mas lalo siyang nagigising. Sa takot na baka magising ito at mapansin kung gaano siya katense, sa takot na bigla nitong itanong kung bakit parang hindi komportable ay maingat ang bawat galaw niya. Huminga siya ng malalim at tumagilid. Piniling harapin ang kabilang side ng kama. Pero kahit nakatalikod na siya, ramdam pa rin niya ang presensya ni Isa sa likuran niya. Kakapikit pa lang ni Dominic nang maramdamang niyakap siya ni Isa. Halos magdikit na ang mga katawan nila. Pakiramdam ni Dominic ay may mainit na nabuhay bigla sa kanyang pagkatao. Init na ngayon lamang niyang naramdaman sa tanang buhay niya. Maingat niyang hinawakan si Isa at aalisin sana ang pagkakayakap nito sa kanya. Ngunit mas lalo lamang itong sumiksik, dahilan para lalo siyang mahirapang makalayo rito. Kinabukasan, nauna siyang magising kay Dominic. Dahan-dahan niyang iniharap ang mukha sa lalaking nasa tabi niya. Malaya niyang pinagmasdan ang gwapo nitong mukha. Ang bahagyang gusot na buhok, pero hindi nakabawa sa kagwapuhan nito. Kahit wala siyang maalala tungkol sa kanilang dalawa,
Kahit hindi niya matandaan kung papaano silang nagkakilala o papaano silang nauwi sa pagiging mag-asawa. Ramdam niya sa puso niya na hindi siya kailanman sasaktan ng lalaking katabi. Maingat siyang bumangon mula sa kama. Pilit iniiwasang makagawa ng anumang ingay na maaaring gumising sa lalaki. Tahimik siyang pumasok sa banyo at naligo. Hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Paglabas ng banyo, bahagya siyang natigilan. Gising na si Dominic. Nakatayo itong malapit sa kama at titig na titig sa kanya. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng kakaibang hiya at pagkailang. Isang pakiramdam na hindi niya mawari kung bakit bigla na lamang sumulpot sa kanyang dibdib. "Good morning. Kanina ka pa ba gising?" Alanganin niyang tanong. "Hindi naman. Kagigising ko lang. Ang aga mo atang gumising ngayon." "Oo eh. O sige, mauna na akong bumaba sa'yo ah. Sunod ka na lang after mong maligo." Pagpasok ni Isa sa kusina, nadatnan niya si Mama Rimang nakaupo sa pagkainan. Hawak ang tasa ng kape at tila naghihintay. Ngumiti ito sa kanya at sinenyasan siyang maupo sa tapat nito. "Alika, maupo ka na rito, Iha. Si Dominic ba gising na?" Napatingin siya sa hagdanan bago muling ibinalik ang tingin kay Mama Rima. "Nasa taas po, naliligo pa po." Ilang sandali pa'y bumaba na rin si Dominic. Nakabihis na to. Halatang handang-handa na sa pagpasok sa opisina. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila bago ito naupo sa tabi niya. Walang masyadong usapan ngunit ramdam ni Isa ang kakaibang presensya ni Dominic sa tabi niya. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag kung bakit nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Matapos kumain, agad nang tumayo si Dominic at kinuha ang susi ng sasakyan. "Mauna na ako." "Ingat ka." Magkapanabay nilang sabi ni Mama Rima. Tumango ito bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan si Isa sa mesa. Nakatitig sa pintuang kakasara pa lamang. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Kahit saglit lang naman silang magkakahiwalay. Upang maaliw ang sarili, naisipan niyang magdilig ng mga halaman sa garden. Kinuha niya ang hose at dahan-dahang naglakad palabas. Habang dinidiligan ang mga bulaklak, napapangiti siya sa tuwing nakikita ang mga dahong kumikislap sa tama ng sikat ng araw. Isang babae ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Matangkad, elegante ang suot at halatang mayaman. Napahinto si Isa sa pagdidilig at bahagyang napaurong. Saglit silang nagkatitigan. Nanatiling nakatayo si Isa sa gitna ng garden habang mataray siyang pinagmamasdan ng babae. Ramdam ni Isa ang matalim na titig nito. Parang sinusukat ang bawat galaw niya, bawat paghinga. "Sino ka?" "Ako si Isa, ang asawa ni Dominic." "Ano sabi mo? Asawa ka ni Dominic?" "Oo. Bakit? Hindi mo ba alam?" "Boba! Magtatanong ba ako sa'yo kung alam ko?" Sorry. Ikaw, sino ka at anong ginagawa mo rito sa bahay namin?" "Ako si Ava, ang girlfriend ni Dominic. At malapit na kaming ikasal. Kaya ikaw, tigilan mong pag-iimbento na asawa ni Dominic. Dahil hindi yan mangyayari. Ako lang nag-iisang babae na iyaharap niya sa altar." "Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit itanong mo pa kay Mama Rima." Natigilan naman ng babae at muli siyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Nang matapos siya nitong suriin, ay walang paalam na iniwan siya nito sa garden at pumasok sa loob ng bahay. Pagsapit ng hapon ay hinintay talaga ni Isa ang pag-uwi ni Dominic galing trabaho. Hindi naman nagtagal ay dumating na ito. Nagtaka pa ito nang mapansin na seryoso ang mukha niya at hindi man lang umingiti. Naupo ito sa kanyang tabi at agad siyang tinanong kung may dinaramdam ba siya. "Kung may dinaramdam ka o masakit sa'yo, sabihin mo sa akin para matawagan ko si Mark." "Ayos lang ako, pero kailangan nating mag-usap tungkol sa ating dalawa." "Diba, sinabi ko na sa'yo ang lahat?" "Hindi yun. Tungkol to kay Eva. Bakit hindi niya ako kilala? Bakit hindi niya alam na asawa mo ko?" "Nagpunta dito si Eva?" "Yes, at nag-usap kami." "Anong sinabi niya sa'yo?" "Girlfriend mo raw siya at malapit na kayong ikasal." "Totoo ba yung sinasabi ni Eva? Sumagot ka!"
Alam ni Dominic na darating ang sandaling yon at hindi niya yon mapipigilan. Naisip niyang panahon na para itama ang lahat. Panahon na para aminin ang kasinungalingang siya mismong gumawa. Hindi niya kayang tumingin sa mga mata ni Isa habang sinasabi ang katotohanan, pero pinilit niyang sarili. Alam niyang masasaktan si Isa. Alam niyang magagalit ito, ngunit mas masakit ang manatili sa kasinungalingan kesa harapin ang galit nito. At nang tuluyan niyang aminin ng totoo, nakita niya kung papaanong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Isa. May sasabihin ako sa'yo. Alam kong magagalit ka sa akin pero kailangan mong malaman ng totoo. Anong totoo? I'm sorry. Nagsinungaling ako sa'yo. Hindi totoong mag-asawa tayo at hindi totoo na Isa ang pangalan mo. Anong sinasabi mo, Dominic? Hindi kita naiintindihan. I'm sorry kung nagsinungaling ako. Nataranta ako nang magising ka, tanungin mo kung sino ako. Kaya sinabi ko na mag-asawa tayo. Sa maniwala ka man o hindi, malinis ang hangarin ko. Ang gusto ko lang ay makatulong. Ang gusto ko lang, magkaroon ka ng pamilyang masasandalan habang nagpapagaling ka pa. Ilang araw ka na sa ospital pero wala kang mga kamag-anak na naghahanap sa'yo. Kaya't naisip ni Mark na iuwi ka na lang sa kondo niya. Nang makita kita, agad kong sinabi kay Mark na ako na lang mag-aalaga sa'yo hanggang sa gumaling ka. Ang gusto ko lang, tulungan ka. Yun lang, wala nang iba pa. Paano mo nasabi na yan ang hangarin mo? Nagsinungaling ka sa akin. Pinaniwala mo ako sa isang bagay na hindi naman totoo. Kaya pala kahit na anong gawin ko, hindi talaga kita maalala. Stranger ang tingin ko sa'yo dahil tama palang nararamdaman ko. I'm sorry, Isa. Sana mapatawad mo ko. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Masyadong masakit ang ginawa mo sa akin. At pwede ba, huwag mo akong tatawaging Isa. Kinikilabutan ako. Walang nagawa si Dominic nang talikuran siya ni Isa. Kaagad niyang sinabi kay Mark ang nangyari. Kahit ito ay nains din sa kanya. Nang gabing yun, hinayaan na lamang ni Dominic na mapag-isa sa kwarto niya si Isa para makapag-isip-isip. Nagpasya siyang sa guest room na lamang matulog. Kinabukasan, nang magising si Dominic ay agad niyang pinuntahan si Isa sa kanyang kwarto. Bukas ang pintuan kaya't pumasok na siya sa loob. Napansin ni Dominic na wala sa higaan si Isa. Nakatupi na ang kumot at nakasalansan ng maayos sa mga unan. Akala niya'y naliligo lamang ito pero ilang minuto nang nakalipas, hindi pa rin to lumalabas ng banyo. Dahil dito, nagpasya si Dominic na silipin si Isa sa loob ng banyo ngunit wala ito ron. Sa pag-aakalang nasa kusina ito, kaya't mabilis siyang bumaba. Natigil ang paghakbang niya nang tawagin siya ng kanyang mama. Si Isa bang hinahanap mo? Yes, mama. Nakita mo ba siya? Nasaan po siya? Wala na siya. What? Anong wala na siya? Kanina pa siyang umalis. May iniwan siyang sulat. Nakalagay sa loob ng drawer mo. Bakit siya umalis, mama? Hindi pa bumabalik yung alaala niya eh. Paano kung mapahamak siya? Relax, iho. Nawalan lang ng alaala si Isa. Pero normal ang pag-iisip niya. At naniniwala ako na kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Kahit na mama, iba pa rin yung nandito siya sa atin at magtiwala tayo kay Isa. Kung talagang para kayo sa isa't isa, darating ang araw na maling magtatagpo ang mga landas niyo. Ano sinasabi mo, mama? Alam kong kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong may pagtingin ka sa kanya at ganun din naman siya sa iyo. Hintayin niyo na tadhana mismong gumawa ng paraan upang magtagpo ang mga landas ninyo. Samantala, ilang oras nang palakad-lakad si Isa pero hindi niya pa rin alam kung saan nga ba siya tutungo. Ipinagpatuloy niyang paglalakad hanggang sa isang kotseng paparating. Huli na para umiwas pa siya. Napasigaw na lang siya sa labis ng pagkagulat. Nang magising si Isa, nasa isang kwarto na siya. Iginala niya mga mata. Pamilyar sa kanya ang kwarto na iyon. Habang malalim na nag-iisip, isang pamilyar na boses ang nagsalita sa kanyang likuran. Nang lingunin niya kung sino ito, ganun na lamang ang pagtulo ng mga luha niya. Papa!
Ako nga, Iha. Finally, nahanap na rin kita. Alam mo bang walang araw na hindi kita hinahanap? Nag-hire pa ako ng private investigator pero hanggang ngayon hindi ka pa rin niya matagpuan. Thank goodness at ako na mismong nakakita sa'yo. Ngayon na magkasama na ulit tayo, hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayong muli. Pangako, hindi na kita pipiliting magpakasal kay Dexter. At isa pa kinasal na rin talaga si Dexter sa girlfriend niya. Malaya ka na anak, at hindi na kita pakikialaman basta't wag mo na ulit iiwan ng papa ha. Hindi napigilan ni Melissa ang maiyak sa labis na kaligayahan. Unay bumalik ng alaala niya at pangalawa, nabuksan na ang isipan ng papa niya. Namali na pilitin siya nitong magpakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Nang matapos sila mag-usap, may isang tao siyang naalala. Isang tao na naging mahalaga sa kanya. Si Dominic Moran, ang lalaking nag-alaga sa kanya at nagpakilalang asawa niya. Kahit may amnesia siya nang magkasama sila ni Dominic, hindi niya maipagkakaila na minahal niya ito. Sayang nga lang hindi ito naging totoo sa kanya at hindi lang yon. May girlfriend na pala ito at malapit ng ikasal. Simula nang makabalik si Melissa, ay wala na siyang ginawa kung hindi ang magpakabisi sa trabaho. Nang sa ganun, hindi niya maalala si Dominic. Dahil sa pagiging subsob sa trabaho, hindi na malaya ni Melissa na 5 buwan na palang nakakalipas simula nang magtagpo ang mga landas nila ni Dominic. Araw ng Sabado, nakatanggap ng tawag si Melissa galing sa kaibigan niyang si Daisy. Nagyayaya itong gumimik. Dahil matagal-tagal na rin ang huli siyang gumimik kaya pumayag siya. Eksaktong 8:00 ng gabi nang magkita-kita silang magkakaibigan sa isang bar sa Ortigas. Buti naman Melissa at pumayag ka nang sumama sa amin. Kasi kung hindi magtatampo na talaga kami sa'yo. Pasensya na Daisy. Sobrang busy lang talaga sa opisina kaya wala akong time na lumabas. Hayaan nyo. Pag hindi na ako masyadong busy, babawi ako sa inyo. Aba, dapat lang oh. Ayan Daisy, i-record mo yung sinabi ni Melissa ha. Baka makalimutan niya yan. Mahirap na. Don't worry Angie. Na-record ko na yan kanina pa. Naiiling na lang si Melissa sa mga kaibigan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinom, saglit siyang nagpaalam sa dalawa. Kailangan niyang gumamit ng banyo. Kanina pa siyang naiihi. Habang naglalakad patungong banyo, isang pamilyar na lalaki ang nakita niya. Hindi siya maaaring magkamali. Si Dominic Moran yun. Magtatago na sana si Melissa pero huli na dahil nakita na siya ni Dominic at papalapit na ito sa kanya. Umakto siyang parang wala lang. Lalo na nang makalapit ito sa kinatatayuan niya. Sabi ko na nga ba ikaw yan? Kamusta ka na Isa? Ako to si Dominic. Hindi mo na ba ako naaalala? Sorry, pero hindi Isa ang pangalan ko. I'm Melissa. Melissa Ocampo. Hindi kita kilala kaya please lang tumabi ka sa daraanan ko. Malamig niyang sabi. Kung ganun, bumalik na palang alaala mo. Nakalimutan mo ba talaga ako o ayaw mo lang akong maalala? Pareho. Saka walang rason para alalahanin pa kita. Una, hindi kita kilala. Pangalawa, may kanya-kanya tayong buhay. Ganun lang ba sa'yo kadaling makalimutan ako? Naitapon yung mga araw na magkasama tayo? Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Excuse me, kailangan ko nang umalis. Ngunit bago pa man siya makahakbang, maagap nang nahawakan ni Dominic ang isang kamay niya at mabilis siyang hinila. Dahilan upang mapasubsob siya sa matipuno nitong dibdib. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pasigaw niyang sabi. Pinilit niyang makawala sa pagkakahawak ni Dominic, ngunit sadyang malakas ito sa kanya. Hindi kita bibitawan hanggat hindi tayo nagkakausap ng maayos. Sumama ka sa akin. May alam akong lugar na makakapag-usap tayo ng maayos sa tahimik. Hindi ako sasama sa'yo, kaya pwede ba bitawan mo na ako? I said, hindi kita bibitawan hanggat... Fine! Mabilis niyang putol sa sasabihin ni Dominic. Good girl. Nagtaka si Melissa nang dalhin siya ni Dominic sa isang condo unit sa Ortigas. Nauna itong bumaba sa kanya. Pinagbuksan siya nito ng pintuan ngunit hindi siya kumilos. Bakit hindi ka pa bumababa? Akala ko ba mag-uusap tayo? Bakit dito mo ko dinala? At kaninong kondo to? Kondo ko ito at dito tayo mag-uusap. Tahimik, walang makakarinig sa atin.
Solo natin ang lugar. Ayoko nga. Baka mamaya may balak kang masama sa akin. Hindi kita gaanong kilala. Malay ko ba kung rapist ka o gusto mo kong gawan ng masama? Naisip mo talaga yan? Alam mo, Melissa, kung gusto kitang gawan ng masama, dapat nung nasa bahay ka pa lang, nung magkatabi tayo sa iisang kama. Inis niyang inirapan si Dominic na ikiningiti naman ito. Hinawakan nitong isang kamay niya at inalalayan siyang makababa ng kotse. Relax, wala akong gagawing masama sa'yo. Mag-uusap lang tayo, maliban doon wala na. Alam naman ni Melissa na hindi masamang tao si Dominic at alam niyang hindi siya nito gagawaan ng masama. Sumakay sila sa elevator. Napag-alaman ni Melissa na nasa 15th floor pa lang unit nito. Nang makapasok sila sa loob ng unit, ay agad siya nitong pinaupo sa mahabang sofa. Habang ito naman ay nasa isahang upuan umupo. Anong pag-uusapan natin? Bilisan mo, baka hanapin ako ng mga kaibigan ko. Nang umalis ka sa bahay, hinanap kita. Pero bigo akong makita ka. Gusto ko sanang magpa-interview sa media pero pinigilan ako ni Mama. Ang sabi niya sa akin, hayaan ko na lang ang tadhana na mismong gumawa ng paraan para magkatagpo ulit ang mga landas natin. At ito na yun, Melissa. Bakit mo pa ako gustong makita? Dahil umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Umalis kang galit sa akin hindi tayo okay. Kung ano man ang nangyari noon, kalimutan mo na. Kasi ako nakalimutan ko na yon. Hindi na ako galit sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit mo yun ginawa. Talaga? Kung ganoon, pwede ba tayong maging magkaibigan? Sorry pero marami na akong mga kaibigan. At isa pa, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga lalaki. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi lang kaibigan ang gusto ko. Gusto kitang ligawan kung okay lang sa'yo. Nakita ni Dominic ang labis ng pagkagulat sa mukha ni Melissa nang sabihin niyang liligawan niya ito. Mahabang katahimikan ang dumaan bago ito nagsalita. Liligawan mo ko? Bakit? Nakataas ang kilay nitong tanong sa kanya. Dahil gusto ko. Gusto kita, Melissa. Matagal na. Sa tanang buhay ko ngayon lamang ako na in love. Ngayon lamang ako nagkagusto sa isang babae. Sinungaling! Sigaw nito sa pagmumukha niya. Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Giit niya. Kung totoong sinasabi mo, paano naman si Ava? Si Ava? Wala yon. Walang kami. Magkaibigan lang kami pero hindi ko siya mahal. Kapatid lang ang turing ko sa kanya. Na siyang totoo naman talaga. Dahil iyon ang nararamdaman niya para kay Ava. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit niya sinabi sa akin na ikakasal na kayo? Na siya lang ang nag-iisang babae na iyaharap mo sa altar. Yun ba? Wala yun. Si Mama kasi pinipilit akong mag-asawa at si Ava ang gusto niya para sa akin. Pero nung nasa simbahan na kami, na-realize ko na hindi ko pala kayang magpakasal. Na hindi ko pala kayang dayain ang sarili ko. Kaya kinausap ko si Ava at iniwan sa simbahan. Kung ganun, runaway groom ka? Yes. Kaya lang hindi matanggap ni Ava. Pinipilit pa rin niya akong ituloy ang kasal namin. Oh, iyon naman pala Bakit ayaw mong ituloy? Dahil ibang babae ang gusto kong iharap sa altar. At ikaw yun, Melissa. Please naman, hayaan mo kong ligawan ka't iparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ko. Hindi nakasagot si Melissa sa mga tinura ni Dominic. Gusto niya itong paniwalaan pero natatakot siyang pagkatiwalaan to. Dahil una pa lang ay niloko na siya nito. Paano na lang kung maging sila? Baka lokohin na naman siya nito at iyon ang hindi niya hahayaang mangyari. I'm sorry, pero hindi kita gusto. May ibang mahal na ako at hindi ikaw yon. Mabilis siyang tumayo. Malalaki ang mga hakbang na lumabas siya sa unit nito. Habang sakay ng elevator, tinawagan niya sila Daisy at sinabing umuwi na siya dahil sumama ang pakiramdam niya. Samantala, hindi naman matanggap ni Dominic na nabigo siya sa unang pag-ibig. Dahil dito ay tinawagan niya si Mark at niyayang uminom. Mabuti na lang at available to. So ano ng plano mo ngayon? Hindi ko pa alam. Ang sakit-sakit, Mark. First time kong magmahal tapos masasaktan lang pala ako. Kung alam ko lang na ganito hindi ko na sana inamin sa kanya na mahal ko siya. Parang yun lang sumusuko ka na kagad. Kung mahal mo talaga siya, ipaglaban mo.
Hindi yung susuko ka na lang basta-basta. Ipakita mo kay Melissa na mahal mo talaga siya at ikaw ang karapat-dapat sa pag-ibig niya. Dahil sa mga sinabi niyo ni Mark, kahit papano ay nabuhayan ng loob si Dominic. Tama si Mark, hindi niya kailangang sumuko agad. Kailangan niyang ipaglaban ang pagmamahal kay Melissa. Kinabukasan, maaga pa lang ay gumising na si Dominic. Balak niyang puntahan si Melissa sa opisina nito sa Alabang. Napag-alaman niyang pag-aari ng pamilya nito ang pinakamalaking hotel doon. Aba? Saan pupunta ang uniko iho ko? Aakyat ng ligaw, Mama. Nakangiti niyang sagot. Aakyat ng ligaw? Nang ganito kaaga? Yes, Ma. Ayoko nang magsayang ng oras. Gusto ko nang makuhang matamis na oo ni Melissa. Gagawin kong lahat para mahalin niya ako at akong piliin niya. Good job, iho. Support kita at pagdarasal ko na sana makuha mong puso ni Melissa. Na sana hindi ka na niya pahirapan pa. Thanks, Mama. Nagulat naman si Melissa nang sabihin ng sekretarya niyang may bisita siya na ang pangalan ay Dominic Moran. Hindi niya inaasahan na malalaman nito kung saan ang opisina nila. Sinabi niya sa sekretary na sabihin na wala siya. Ngunit ayaw namang maniwala ni Dominic. Nagpumilit pa rin tong makausap siya. Kahit na ayaw niya ay kailangan niyang harapin si Dominic. Paano mo nalaman na dito ang opisina ko? Hindi na yun ang mahalaga. Ang importante, nandito na ako sa harapan mo. Busy ako, pero sige. Bibigyan kita ng 1 minuto para sabihin sa akin ang sadya mo. Kailangan niyang ipakita kay Dominic na seryoso siya, na hindi siya nagbibiro. Ayaw niyang makita nito na mahina siyang nilalang at madali siyang maloko ng mga tao. Flowers for you. Hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak ang gusto mo eh. Kaya pinili ko na lang ang white rose. Sorry, hindi ako mahilig sa kahit na anong bulaklak. May allergies ako. Pagsisinungaling niya. Ganun ba? Sorry. Hayaan mo next time hindi na kita dadalhan ng bulaklak. Anyway, gusto sana kitang ayaing mag-lunch. May favorite resto ko na masarap ang mga pagkain na hinahain. Hindi ako pwede mamaya. May meeting akong pupuntahan. Okay, how about dinner? May dinner kami ni Papa kasama mga abuela. Ganun ba? And how about tomorrow? Kung busy ka pa rin, ikaw ang magbigay ng date kung kailan ka available. Busy ako araw-araw at walang araw na available ako. Kaya kung ako sa'yo, si Ava na lang ang ayain mo. Iyon ang sure na available basta't ikaw ang mag-aaya. Nagseselos ka ba kay Ava? Ako? Nagseselos kay Ava? Of course not. Masyado akong maganda para pagselosan siya. Saka walang dahilan para magselos ako. Wala nga ba talaga? Wala. Umalis ka na nga't nakakaistorbo ka na sa trabaho ko. Samantala, natatawa naman si Dominic sa reaksyon ni Melissa. Kahit hindi nito aminin sa kanya, nararamdaman niyang nagseselos nga talaga ito. Para malaman na tama ang hinala, ay kinuha niyang cellphone at kunwaring tinawagan si Ava. Hello Ava, si Dominic to. Itatanong ko lang kung busy ka mamayang gabi. Gusto sana kitang ayain mag-dinner sa paborito kong restaurant. Yes, sa Ortigas. Okay, 7 p.m. Gusto ko magbihis ka ng pinakamagandang damit mo. Gusto ko ikaw ang pinakamaganda sa mga mata ko. Okay, see you later. Bye. Kailangan talaga dito sa harapan ko? Umalis ka na nga. Storbo. Tama ka. Kailangan ko na ngang umalis kasi kailangan ko maghanda para mamaya sa dinner date namin ni Eva. Bago umuwi ng bahay ay sinadya ni Dominic na daanan si Eva para humingi ng tulong para pagsilosin si Melissa. Aba't himala dinalaw mo ako. Anong meron? Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin eh. Anong tulong ba yung kailangan mo? Gusto kong pagsilosin mo si Melissa. Gusto kong malaman kung tama bang hinala ko na mahal rin niya ako. Na pinipigilan lang niya yung sarili niya. Masakit to sa akin pero dahil mahal kita, kaya sige, tutulungan kita. Thank you so much, Eva. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Pasalamat ka, mahal kita dahil kung hindi ko talaga to gagawin ano? Sa opisina, 3:00 pa lang ng hapon ay umalis na si Melissa. Nagtataka pang papa niya kung bakit maaga siyang umuwi ng bahay. Nagpahinga lang saglit si Melissa. Nang makapagpahinga ay mabilis siyang naligo. Nang matapos ay naghanap siya ng magandang isusuot. Hindi niya alam kung bakit niya yun ginagawa. Basta't ang alam lang niya ay kailangan siyang pinakamaganda sa mga mata ni Dominic.
Nang matapos magbihis ay humarap siya sa salamin. Naglagay siya ng konting makeup at lipstick. Nang masiguradong maganda na siya ay saka niya dinampot ang bag at lumabas na ng kwarto. 5 minutes bago mag-7 ng gabi ay nasa resto na si Melissa, kung saan magdi-dinner sila Ava at Dominic. Nakasimangot siya nang makitang magka-holding hands na dumating sila Dominic at Ava. At sa tingin niya gustong-gusto ni Dominic ang pagkakadikit ng katawan kay Ava na labis niyang ikinainis. Sinungaling ka talaga, Dominic, kahit kailan. Lakas ng loob mo sabihin sa akin na ako ang mahal mo, tapos nilalandi mo naman yung Avang yan? Nagngingit-ngit niyang bulong sa sarili. Sa labis na inis ay hindi na nakapag-isip ng tama si Melissa. Basta na lang niyang nilapitan ng dalawa at hinila palapit sa kanya si Dominic. Wala kang karapatang hawakan si Dominic. Sa akin lang si Dominic. Naririnig mo ba, Ava? Sa akin lang si Dominic. Matapang niyang sabi. Wala nang pakialam si Melissa kung pinagtitinginan man sila ng mga taong naroroon. Basta ang gusto niya ay mabawi ang para sa kanya. Di sa'yo na yung gusto mo. Talaga? Nang maiwan silang dalawa sa table, ay mabilis niyang binitawan ang kamay ni Dominic at lumayo ng konti. Oh, ba't mo binitawan ang kamay ko? Ikaw rin, baka may umagaw sa akin sa'yo. Baka magsisi ka. Bakit naman ako magsisisi? Aminin mo na kasing mahal mo rin ako. Na kaya ka nandito dahil nagseselos ka. Na ayaw mo akong mapunta kay Ava. Fine. Oo na, mahal nga kita. Pero natatakot ako na baka lokohin mo ulit ako. Na baka magsinungaling ka na naman at gumawa ng mga kwento sa akin. Huwag kang matakot, Melissa. Hindi na yun mangyayari. Kaya ako lang naman nagawang magsinungaling sa'yo dahil unang kita ko pa lang sa'yo ay tumibok na kagad ang natutulog kong puso. Yes, mahal kita since day one. Yun ang dahilan kahit sinabi ko kay Mark na aalagaan kita. Hindi ko lang agad maamin sa sarili ko dahil ng time na yun ay may amnesia ka. Iniisip ko noon, paano kung may asawa ka na pala? Paano kung hindi ka na pala pwedeng mahalin? Siyempre, first time kong magmahal, kaya ayokong masaktan. Katulad mo, Dominic, first time ko ring magmahal at ikaw ang unang lalaking nagpatibok ng puso kong natutulog. I love you, Melissa Ocampo. Will you marry me? Teka, kasal agad? Hindi mo pa nga ako nililigawan eh. Saka na yun, matagumpay na naidaos ang kanilang pag-iisang dibdib na dinaluhan ng naglalakihang tao sa Pilipinas. Kabilang na ang mag-anak na Rivera. Hindi rin nawala si Mark na siyang best man ni Dominic at si Ava na maid of honor niya. Sino mag-aakala na ang isang runaway bride at runaway groom ang nakatakdang magsama habang buhay? Akala ni Melissa, sa fairy tale lang yun mangyayari, pero hindi pala. Dahil nangyayari rin to sa tunay na buhay. Ilang buwan na lang hinihintay nila ni Dominic, magiging ganap na silang mga magulang na siyang kukumpleto sa pamilya nila. At ang magpapatibay sa pagmamahala nila. Isang malaking pamilya ang pangarap nilang buuin. Isang pamilya na punong-puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nasa kasarapan ng tulog si Melissa nang magising sa mainit na mga halik ng asawa. Walang pag-atubiling nagpaubaya siya. Ilang sandali pang lumipas, kapwa na sila walang saplot sa katawan at malayang dinarama ang init ng kanilang pagmamahalan. I love you, hon. I love you too. Tulog na tayo, hon. Mamaya na, gusto ko pa ng isa. Walang nagawa si Melissa kung hindi ang pagbigyan ng gusto ng asawa. Walang ibang maririnig sa kwarto nila kung hindi ang salpukan ng kanilang mga katawan na naglalagablab sa matinding init. Wakas!